At kaugnay niyan, posibleng mapadalas pa ang heat index na nasa danger level, gaya ng naranasan sa 7 lugar sa bansa kanina. Kabilang dyan ang damang init sa Dagupan na umabot sa 47 degrees Celsius. Ang mga epekto nito bukod sa heat stroke, alamin sa pagtutok ni Dano Tingkungko. Kung akala mo wala nang iinit pa sa mga nakaraang araw, may isasagad pa pala yan. Base sa datos ng Pag-asa, ngayong araw ay inaasahang papalo sa danger category ang heat index o damang init. 43 degrees Celsius sa Dagupan at 42 degrees Celsius sa CBS-UA Pili, Camarines Sur. Sa Metro Manila, nasa 38 degrees Celsius ang posibleng heat index sa NAIA sa Pasay, 36 degrees Celsius naman sa Science Garden, Quezon City. Hindi biro sa kalusugan kapag pumalo sa 42 degrees Celsius pataas ang temperatura. Pwede kasi itong humantong sa heat cramps at heat exhaustion, heat stroke kung magtuloy-tuloy ang pagbilad sa initan. Ayon sa Pag-asa, dahil sa climate change at kondisyon sa mga nakaraang taon, hindi raw malayong mas magiging madalas na pumalo sa danger category ang heat index sa maraming lugar sa bansa, kabilang ang Metro Manila. It really depends on which part of the country you are. Pero dito sa NCR, it's not supposed to be ganun kadalas na mainit. Because yung mga nakaraang taon kasi, maybe because of the influence of the El Nino, kaya napapadalas din yung warm. Kung mas mapapadalas ang danger level sa heat index, mas iikli ang recovery time ng katawan, lalo na yung mga galing sa bilad sa initan. If your nights are as warm as your days, mga ganun, hindi ka nagkakaroon ng, yung katawan mo ay hindi nagkakaroon ng pagkakataon para magpahinga sa mainit na panahon. Coping is easy for those with the resources. I mean, well, if yung may maayos ka naman na tirahan and then you have your ventilation. Paano kung yung ang mga trabaho nasa labas at babad sa init ng kalsada? Medyo nakakayanan pa konti. Ngayon, sobrang init. Nasilo kami sa mga puno. Wala pang pumasok na booking. Hanap muna ng lilim para makapagpahinga. Hindi ako pumapasok sa ilalim ng tunnel kasi sobrang init doon sa ilalim ng tunnel. Tubig po talaga. Para po maiwasan po yung dehydrate sa loob ng katawan namin. Saka po meron din po kaming heat wave break time, 11 ng umaga hanggang alas 12 po. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras.